Paglipas ng 10 taon, nagpasya akong balikan ang isa sa mga paborito kong lugar sa buong mundo. Kung saan may mahiwagang bagay na matagal ko nang nababalitaan, pero hindi pa nakikita. From Sampaloc to Sagada, ako ngayon. Oo. Ayan o, si Bughaw. 2 ticket papuntang Banawe. Okay. Salamat. Babiyahe rin si Bughaw. Pero dito. Okay, Bughaw. Diyan ka muna. Sige, sige tayo ha. Sagada sa Mountain Province ang aming destinasyon. Mahaba at paputol-putol ang biyahe. Ang aircon sa bus, tila kasing lamig ng ref. Pagtawid sa probinsya ng Ifugao, bumaba na kami. Sige, salamat ha. Banawe. Bisikleta na kami. Ganang mara po. Huminto kami sa pwesto ng Ifugao wood carver na si George Gano. Disenyo raw niya ang 2 bulol o rice god na parang Siamese twins na magkadikit sa baywang. Parang binabatukan mo yung rice god. Oo, ganyan talaga. O, okay lang ba yan sa rice god? Okay lang. Ang ganda nga yan, berde-berde. Kailan ba harvest dito? Mga May. May po eh. Nagsasaka rin siya, pero hindi sapat ang kabuhayang ito para sa pamilya. Kaya sa carving at turismo rin sila umaasa. Banawe, ang pinakapinto sa walang katapusang pilapil ng Cordillera. Una kong nakita ang rice terraces noong binata pa ako. Kagagaling ko lang noon ng Amerika. Walang ganito sa States, kaya mangha-mangha ako sa kayang gawin ng Pilipino. Sa unang biyahe ko rito, nagdesisyon ako na sa Pilipinas na manirahan. Next stop, Contoc! Sarap. Mataas na yung araw pero hindi pa rin mainit. Medyo malamig yung hangin. Sa taglay na kagandahan ng bayan ko. Nako, halos hindi ako makabalanse. Biglang lumitaw ang kaibigan kong si Kidlat Tahimik na madalas din dumayo sa Banawe. Kunin mo ako? Yes. Ah, For posterity. Dala niya ang kanyang kamera na dating panghuli ng isda. Walang zoom ito, pare. Draw! Sa Sagada ko unang nakilala ang batikang direktor. Mahigit 1 dekada na niyang tinuturuan ng mga katutubo rito sa paggamit ng video camera. Naisip niyang idokumento na ang mga tradisyon bago ito tuluyang maglaho. Baka balang araw, mawawala na rin dito sa Banawe yung mga native products. Katulad nito. Galing sa traditional weaving ng mga Ifugao.
At puro made in China na lang ang makikita sa Banawe. Tulad nito. Hapon na makarating kami sa Bontoc, ang kabisera ng Mountain Province. Ito ba po yung susunod na jeep papuntang Sagada? Anong oras to aalis? Mula rito, puro paakyat na para sa huling oras ng aming biyahe. Kaya kami ni Bughaw, sumakay muna. Baka sasanay. Okay. Ito yung deluxe seating. Habang paakyat kami, naramdaman ko ng lumalamig ang hangin. Kumpara sa Baguio, mas marami pang puno rito at kakaunti pa lang ang sasakyan. Abutan pa natin ang sunset sa Sagada. Sa daming beses na ako nakapunta sa Sagada at sa dami ko ng karanasan doon, may isang bagay pa akong hindi nakikita. At yun ang isang hahanapin ko sa Sagada. 2 dekada ko nang naririnig ang kwento tungkol sa wild horses ng Sagada. May mga kabayo raw rito na malayang nagtatakbuhan sa taas ng mga gulod. Pero hindi ko pa natitiyak kung ito'y totoo o kathang-isip lamang. Sa wakas, nakabalik din akong Sagada. Pero ngayon, may dala akong sariling transportasyon. Okay. Ako. Thank you. Nung una kong pumunta rito, wala pang kuryente. Ngayon, may internet na. Pero ganun pa rin, maliliit pa rin yung mga tindahan. Wala pang fast food. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas ng unang dumating sa Sagada ang mga Amerikanong misyonaryo. Nandito pa rin ang mga gusaling itinayo noong panahong yon. Hangad ng mga misyonaryo na gawing modelo ang Sagada ng maunlad na komunidad sa kabundukan. Hanggang ngayon, mas mahusay pa sila magsalita ng Ingles kaysa Tagalog. Sa kabila ng mga pagbabago rito, nananatili pa ring malinis ang hangin at nakamamangha ang mga tanawin. Ang dati kong tinuturing na lola rito, buhay pa pala. Lola! Belated happy birthday! How are you? Good. So you're 95 now. It lasts April 9. And you look pretty good for 95. Since I last saw you, parang hindi kayo tumanda. Sa bahay ni Lola Flora Abea, ako umuupo ng kwarto noong madalas pa akong pumunta sa Sagada noong dekada 80. Can't even remember. 1980? I was a little fatter. You're a little fatter, just a little bit. I brought you a gift. Oh, God. It's a shawl Oo, to keep you good. warm. I will enjoy wearing this before I die. The electric blue fits you. Thank you. Allow you to rest now. Thank you so much. I already. I hug you. I rested enough, I think. Thank you very much for that. Thanks. Sige po. Thank you. Bye, Lola. Hanggang sa'y naririnig lang noon sa mga ritual o selebrasyon sa Sagada. Nung
mga kinakanta namin, pagpunta mo sa communities, yan yung hinahanap. Hindi sila naghanap ng iba. Reggae is very popular in Sagada. So, na-accommodate din. Pero hindi rin naman nawawala yung traditional music. Basically, pagdating kasi ng traditional music, very popular talaga sa communities na pinupuntahan namin. Maging ang mga pagbabago rito, may tunog at diwa pa rin ng mga dating kinagisnan. Kaya kahit mahirap puntahan ng Sagada, masarap pa rin siyang balik-balikan. Dapat muna maghilamos bago mag-starring role sa telebisyon. Ako ngayon sa... Ngayon lang ako nakapagbisikleta sa Sagada. Dito, bakit dito? Tama? Karamihan ng mga taga rito naglalakad lang. Wala ni isang tricycle dito. Kaya rin siguro naaakit ang mga dayong nais lang ng katahimikan. Ganun pa rin ang sementeryo. Dumami lang ang mga nicho. Hi, ko si Jiki. Meron akong dalang mga litrato ng lola mo. Madalas kong makausap noon, mga starting 20 years ago. Oo. She passed away, ano? Si Jiki Aranduque ay apo na sa tuhod ng yumaong si Mrs. Bondad, ang dating may-ari ng Sagada Weaving Shop, na madalas kong binibisita noon. Kailan pa nakuha yung mga pictures? Mga 1997 pa yan eh. So, siguro shortly before she passed away. Sinamahan ako ni Jiki sa maliit na pabrika kung saan ko kinuna ng mga litrato. Ganun pa rin, pati mga kulay at disenyo. Napalitan lang ang ibang trabahador. So, sa buong operation, halos yung sign lang ang bago. Everything else is the same. Apa. Thanks. Regards sa pamilya. Regards sa tatay mo. Apa. Thank you. Thanks for showing us around. Bagamat ilang kakilala ko ang yumao na, may isang kaibigan din naman ako rito na tila kasisimula pa lang ng panibagong buhay. David! Oh, you look the same. Si David Fowler ay isang artist na taga-England. Halos 2 dekada na rin siya sa Sagada, nagtuturo ng sining at musika. Madalas kami magkasama rito noong binata pa kami. At halos sabay rin kaming nagkaroon ng pamilya. Did you ever foresee, like, having a family here and settling No, down? never. I basically came here to relax and paint, and then just over 4 years ago, 5 years ago, because we knew each other for a year before we got married, and it just happened. We fell in love. I think this might have been in your old place, a cave. Cave man. Yeah, almost a cave. Yeah, beats me. So how is he different from the typical Sagada man? He's different because he's romantic in public even, and as a man from Sagada does not kiss his wife in public. So there are no problems with children here who are like half-half. I mean, they're accepted by all the other kids, or are they teased? Or Sometimes they're teased. You know, the kids say, "Hey, pulaw, pulaw." Pulaw means white.
his father is Americano, like that. But that's okay. They used to that. He will be a strong boy. Ang mga pintor sa Sagada hindi nauubusan ng inspirasyon. It's actually encouraging to see how the culture keeps going in many respects. Little kids, daycare, elementary, they know how to do the dances, they know how to perform things. And the culture's alive, it's living. Dokumentarista na rin ng komunidad ngayon si David. Bukod sa mga graduation at iba pang okasyon, mga ritual at tanawin ang madalas niyang kunan at gawing DVD. Sagada's just full of surprises. Nasurpresa ako sa biglang lumitaw sa kanyang palabas, ang mga malayang kabayo ng Sagada. Totoo pala ang matagal nang kinikwento sa akin ng iba't ibang tao. Pero matagal na raw ang kuhang ito. Oh, there's the wild dog. Yeah. Hindi alam ni David kung buhay pa ang mga ligaw na kabayo. May mga bumabaril raw kasi sa kanila. Sa ibang araw ko nalang hahanapin ang mga kabayo. Ngayon, bukod sa kanyang pamilya, may nais pa si David na ipakilala sa akin. Where are we going, David? And who are we visiting again? Edward Tambiag, local weaver, rattan weaver. Yeah, this section of roads are up. Come on, Cliff, let's go see Uncle Edward. Hi, Edward. This is my friend, Howie. Hi, I do. This is Edward. Hi, Edward. Edward. Howie. Madalas dumayo ang mag-asawa kay Edward Tambiak, dalubhasa sa paghahabi ng ratan. Hindi na makalakad si Edward dahil sa matinding disgrasya noong dekada 90. Adak may ispikan nandisi ang kami ni ila ko ng kabigatan ng subli kami mas dum. Pumunta sila sa Baguio, nagbenta ng gulay nila. Tapos pauwi sila dito sa Sagada, nahulog yung sasakyan nila. Ano nangyari sa kanya? Nalikod mo? Nalikod ko. Yung spine niya ang natamaan sa kanya. Ngunit hindi pa yun ang pinakamasakit. Nung naaksidente si Edward, pinatawag yung asawa niya. Pagkatapos, dumating ang asawa, nakita niya ang kalagayan ni Edward, kinabukasan, umalis siya ulit. Dinala ng asawa ni Edward ang kanilang mga anak. Parang malaking trahedya yun na disgrasya na kayo tapos nilayasan pa kayo ng asawa nyo. Isang taon, July 17, 1992. Para lang magpaaraw, matinding hirap na. At kung kailangan pumunta sa bayan, umaasa siya sa mga katulad ni David. Walang silbi ang mga wheelchair sa bundok. Ito kami ay naipasintiid, buntok BGE. Mataas pa ang araw, kaya sinamahan ako ng mag-asawa sa isa pang gusto kong balikan. Ang isang regular na pasyal ko rito sa Sagada ay ang Bokong Falls. Mga unang punta ko rito sa talagang natural lahat, no? Kahit meron ng di ka nais-nais na waiting shed dito, popular na paliguan pa rin ang Bokong Waterfalls. ...1984 pa, nung una akong nag-swimming dito. Kontento na ako sa tubig. Ngunit hinamon ako ni David na tularan ng mga bata. Matagal ko nang natuklasan dito na kahit hindi ka na bata, hindi pa rin nawawala ang pagkakataon para sa isang panibagong karanasan.
Noong madalas pa akong pumunta sa Sagada, walang taga rito na gumagawa ng pottery. Ngayon, may isang dosenang miyembro na sa community workshop na ito. Kasama si Dumay Bangyay. It teaches a lot of behavior, like patience, everything. Watch out for branches. What? Mas ma-aksyon naman ang isa pang hilig ni Dumay. Siya lang ang professional tour guide dito na naka-mountain bike. Kaya sa kanya kami nagpasama papunta sa lugar na tiniguriang Marlborough Country. It's a grassland with the idea of all the wild horses in there. Kaya sinabing Marlborough Country. Walang nakakasiguro kung may makikita kaming mga kabayo. There are days na meron, there are days na wala. Okay, pero malayo pa ba yung downhill? Malapit-lapit na. Once you're done with uphill, malapit na. Ni hindi rin tiyak kung mararating ko ang tambayan nila. Okay, downhill na tayo. Yes, downhill na. Alright. You're getting your reward for biking uphill. Okay, this is the reward. Careful, woohoo! Slow down, slow down. Slow down. Whoa, I'm sliding. Careful here, there's a drop. Woo! Okay? Yeah. Wah. Woo! Aray! Beep, beep. So, You okay? Careful. wala. Hindi ako makatayo. Okay. Ayos na. Woohoo! Wala pang 2 oras, narating namin ang taas ng isang gulod, ang umpisa ng Marlborough Country, sa sitio Mabaan. Wow. Ano yung village na yun sa baba? Yun yung Alab. It's part of Bontoc. It's one of the villages in. Taas pala natin, ano? We are, Sagada is 5,000 feet above sea level. So this is part of Marlborough. From here down the road, we can go there later. Minsan, dito raw kumakain ng damo ang mga kabayo. Pero ngayon, mga dumilang ang tanda ng ligaw na hayop. Oh, sariwang dumi ng kabayo rito. Oh. Nang dumating kami sa gilid ng burol at tumingin sa kabilang gulod, napigilan ako ng hininga. Ang swerte naman natin. We are lucky, yeah. Pagdating natin dito, nagpakita kaagad yung 5 wild horses na hinahanap namin. Walang bakod kaya malaya nga silang nakakagala. Ang itim na stallion ang matagal na raw leader ng mga kabayo. Dati raw mahigit sila sa 20, pero 5 na lang ngayon. Hinahunting kasi sila para gawing karne. Oh, umaalis na. I think they felt us. Maingat kaming sumunod at lumapit dahil matapang daw ang Black Stallion. Nang bumuhos ang ulan, hindi sila gumalaw ng ilang minuto. Laging alerto ang leader. Walang ibang lugar sa Pilipinas na may wild horses. Mga anak pa raw ito ng mga pinakawalan noon ng ilang residente. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas. Kung hinahunting na rin ang natitirang 5, magtatagal pa kaya sila?
maaring hindi ko na makikita pang muli ang wild horses ng Sagada. Pero kontento na ako na napatunayan kong sila'y totoo. Bahagi ng mga sorpresang dito lang sa Sagada mararanasan. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.